Balik na nga ulit sa pasok after health break nila Aya. So, Monday, tara samahan nyo kami sa araw namin. So, ayan, pinaplansya ko lang yung uniform ni Aya kasi nalaban na yun, pero kasi pag parang ang tagal sa cabinet, feeling ko mangangati siya. So, pinlansya ko ulit. So, habang nagpa-plancha tayo, tulog pa dyan si Aya. Tsaka ako lang siya kasi ginigising kapag na yung talagang malapit na yung oras para sulit pa rin niya yung tulog niya. Nagising ko na nga si Aya dyan at nakakain na siya ng tinapay. Kaya pinaliguan ko na siya at una ko muna isinusuot yung pantaas niyang uniform kasi yung pambaba medyo nakakatihan siya agad. Kasi iba yung tela nun. Tapos naayos ko lang yung buhok niya kasi alam niyo naman pag babae kailangan ayusin talaga natin yan ng buhok pagpapasok sa school. So araw-araw mag-iisip talaga tayo ng ikagaganda ng ayos nila sa buhok. So ayan, ititrintas ko lang yan ng dalawa sa gilid. Basta mamaya ipapakita ko na lang, okay? Sa totoo lang, ang hirap-hirap ipitan ng mga ganitong bata kasi ang likot ng ulo, tapos sinusunod yung ulo sa paghugot ng buhok. So, parang ang hirap-hirap. Pero, syempre, kailangan nating tiisin yan at pasensya natin para maganda yung kalalabasan ng iipit natin sa kanila. Yan, hirap na hirap talaga akong ipitan yan. Kaya minsan, mas gusto ko na lang yung hayaan ko na lang din siya kung anong gusto niya, kung maglulugay ba siya, kung mag-headband lang siya. Ganun lang. Para hindi na rin ako mahirapo ko nung iipit ko sa kanya. Kasi ayaw din niya nang masyadong nahahagit yung anit niya. Kasi kamot siya ng kamot. Kasi ang sakit daw sa anit. Ang sakit-sakit daw sa ulo niya. Kaya siguro manipis pa yung mga anit nila, kaya ganun. At ayan na nga yung kinalabasan. Tapos nilagyan ko lang ng mga ribbon-ribbon na iba't ibang kulay. Cutie! Kasi kayo ng mama mo, pang beauty contest lang. Pang beauty contest lang yung laban niya. Ako sa school. Ako may kasalanan. Panood pa na. Alam 7 pa lang, gising na kayo. Dapat tulog pa lang kayo, nag-iipit na. Kailangan pretty pagpapasok. Pagpapasok na ako eh. Hindi nga. Hi! Pretty na. Ayan. Ganda. Medyas na medyas. Pero paglabas ng sapatos na. Mag-i-school na nga ako. Ayun na akong Gis. Mag-i-school na nga ako Oo, eh. papatayin mo na. Sige, iigal ka ng momo. Sige. Ayaw po. Mag-i-school na ako. Sige, sabi mo yan ha. Bakit ba? Nilabas ko na nga ng kwarto tong batang to kasi nagtatalo sila ng papa niya, baka mawala pa sa mood to sa pagpasok kasi kinukulit siya ng papa niya na ikis siya. Ayaw nga ni Aya. Tapos sabi ni Aya matulog na lang siya. At sinusundo na pala kami ng aming service. Yan ay ang aking tito at lolo ni Aya yan. Yan ang service namin sidecar. So malapit na kami sa school ni Aya. Sakto lang yung dating namin, di naman kami masyadong nag-intay ng matagal kasi pinapila na rin sila agad. Tapos nagbababay na ako sa kanya. Tapos nagpakis pa yan muna at ayan, papasok na nga sila. Naka-footrug sila lahat. Yun ang record doon sa loob ng classroom. At yan, magbababay na ako. Tapos ang technique ko, sasabihin ko lang na aantayin ko lang siya sa labas kahit hindi naman. Bye-bye. Okay, sige boys mo na. Boy, papasok. Dali ay. Sobrang bilis. Pauwi na ako agad neto. Galing ako ng work. Hello, Mama. Mama, ano pa sa... Ayan, habang nagpiprito tayo ng ating uulamin ngayong gabi, chinek ko muna kung may anong ginawa nila, kung may assignment ba kami hindi pa namin nagawa. Ayan.
Kasi tayong mga nanay, hanggat kaya nating gawin ng sabay-sabay, gagawin natin yan para matapos agad yung mga gawaing bahay natin. Fish. Fish. Ano. So guys, nakaligo na kami and ready to sleep na. Good night. Ito Bye. yung Snow White ko na damit. Kasi binili na ako ng mama ko kasi wala nang akong damit. Bye-bye. Bye-bye. Good Good night. night. See you. Good guys. Bye-bye. Guys. See you tomorrow. See you tomorrow.